Yon. Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So yun na nga mga ka-Streetwise, no? Alam naman po natin, no? At palagi naman po natin napapatunayan na kapag Duterte supporter, pag DDS tanga. At alam din naman po natin na kapag Duterte supporter, bobo. Bali wala sa kanila yung critical thinking, para sa kanila walang tama at mali, basta para sa kanila ipagtatanggol nila si Duterte kahit anong mangyari. Okay. Pero alam niyo nakakatawa dito, no? Well, ako napipredict ko na ito, no? Pero nagulat lang talaga ako na talagang gagawin talaga ito ng mga DDS na aabot po sa punto na nangyari po tulad po na nangyari po ngayon na sila mismo ay magiging hadlang para po makatakas or pansamantalang makalaya ang kanilang poon na si Duterte dyan po sa ICC sa pamamagitan po ng interim. So, ang gusto ko lang sabihin dito, hindi po sila nakakatulong. Pabigat pa po sila. So, para makuha natin yung point natin dito mga kababayan, no? Ito yung balita kahapon from, ako ba nakuha yung balita na yan? From ito, Inquirer ata ito, no? So, April 4, sang araw pa pala ito. So, sabi dito, no, drug war victims' families dealing with hateful online attacks, says lawyer. Okay. So, nagrereklamo po ngayon itong mga biktima nga po ni Digong sa EGK, yung mga pamilyang naiwan, na sila daw po ay hinaharas online ng mga Duterte fanatics. Well, ang point natin dito mga kababayan, no, dahil po dito po sa ginagawa po ng mga Duterte supporter, lalong hindi po palalayain si Duterte nito, especially po na nag-file po ng kaso itong mga biktima po ng EGK sa NBI. So ito explain natin to kasi napaka-importante nito. At ang nakakatawa dito, no, itong mga topic po na to, hindi po nila ito naririnig sa mga bobong mga DDS vlogger. Saan pa nila mapapanood ito na alam naman po na tayo po ay Duterte critic. Pero kasi ang point natin dito, no, para may matutunan lang din naman po tayo, di ba? So ito, nabalita ito kahapon din. So sabi dito, International Criminal Court Assistant to the Council, Attorney Maria Cristina Conti. So si Cristina Conti na naman, di ba? Together with the families of victims of extrajudicial killings, files a affidavit and request for investigation before the NBI Bureau of Investigation against online harassment and fake news attack targeting them at the NBI headquarters in Pasay City on Friday. So, nung Biyernes pa. The arrest of former blah blah, so okay na yan. Okay, tuloy natin. The arrest of former President Rodrigo Duterte last month has fueled surge of false information on social media with many Filipinos falling victim to fake statements, unverified reports, and misleading content. So nagiging pugaran po ng fake news at saka harassment, di ba? Itong sitwasyon nga po ni Digong. Okay? So, tandaan natin mga kababayan, no? Ito kung kayo po ay DDS, hindi nyo po ito maririnig po sa mga bobong mga vlogger ninyo. In the first place mga kababayan, ang inaasikaso po ngayon ni Nicholas Kaufman na yung abogado ni Digong is interim. Alam nyo ba yung interim? O tanga-tanga kayo, hindi nyo kasi alam kung yung mga DDS kayo. Ang interim mga kababayan, ito po yung pansamantalang paglaya habang dinidinig po yung kaso. At syempre, hindi po ito mangyayari, yung interim po na yan, di ba? Kung hindi po susunod sa mga kondisyon ang kampo ng mga Duterte sa ICC. So isa nga po sa mga kondisyon para mapagbigyan po ng interim itong si Tatay Digong nila, wag haharasin, wag guguluhin, wag babayaran, at wag tatakutin yung mga biktima. Syempre may ebidensya tayo mamaya. At least alam nyo na. So, ang point dito, kita nyo, tinuturoan ko pa kayo. At parang point dito, mga hayop kayo, ang bobobo ninyo.
Hindi, bobo. Kasi ang point naman dito mga kababayan, no, kung ako naman magsasabi, hindi naman maniniwala yung mga DDS na yan eh. Oh, at least tayo mga nag-iisip, nagkakaintindihan tayo. Oh, so continue natin ha. So actually may balita dito. So ito pala yung mga pictures, di ba? So ito pa yung pictures ng pagpunta nga po nila Christina Conti sa NBI. So cybercrime. So imbestigahan na po. And actually meron silang dalawang vlogger na identified na. Okay? So sana si Bisdak sana yon, yung pinakatangang vlogger ng ng DDS. So actually, ito merong video dito from PTV4. So tingnan natin to ha. Panoorin natin to saglit. Mga ano lang to, mga 2 minutes video lang ito. So na ba ito? Game. Of Investigation o NBI para idulog ang pambubuli sa kanila online. Ang detalye sa balitang pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Hindi katanggap-tanggap. Ito ang naging saloobin ng mga kaanak ng mga biktima umano ng extrajudicial killing sa panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatanggap daw kasi sila ng samut-saring bashing online matapos ang naging pag-aresto ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo. Pinaglalaruan daw ng Alam nyo kasi ang problema din kasi dito sa mga naiwan na mga biktima nga po ng EJK ni Digong, identified po kasi sila. Di ba nagpapakita sa camera, kapag may interview po sa media, na doon po sila. Kapag mayroon po kasing congressional hearing or Senate hearing, nandun din po yung mga mukha nila. So ayun po yung isa sa mga kakarapin nilang problema. Identified po kasi sila. Di ba? mga bashers ang kanilang mga videos at larawan online at pinagbintangang gawa-gawa lang ang kanilang naging karanasan sa panahon ni Duterte. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang ginagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, i-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihin peke. Ngayong araw, nagtungo ang ilang kaanak ng biktima ng EJ. Ako na pala ginagawa ng mga DDS, yung mga picture ng mga kaanak nila, ine-edit. Okay. Gago talaga itong mga DDS na to, no? Kasi, alam nyo kasi, no, nabububuhan po talaga ako sa mga DDS po na yan. Hindi ninyo nararamdaman yon na pasalamat nga kayo eh. Hindi kayo yung namatayan ng tukhang eh. Kung sa inyo nangyari yan, malamang, ewan ko lang kung magiging DDS pa rin kayo. Tandaan natin mga kababayan, di ba karamihan din po ng mga biktima ng tukhang, naging idolo pa si Duterte. Na-interview po namin sila. Continue. Case sa National Bureau of Investigation o NBI para idulog ang hindi katanggap-tanggap na bashing sa kanila. Kabilang sa mga nagtungo sa NBI ay si Aling Sheila na kamakailan lang ay nabash online matapos kumalat ang kanyang larawan hawak ang litrato ng kanyang anak. Kasama nilang human rights lawyer na si Attorney Christina Conti. Hiling nila sa NBI na matulungan sila sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng mga taong nagpost daw ng maling impormasyon laban sa mga biktima ng EJK. Kabilang sa gusto nilang Nakasama si Aling Sheila pala, no? malaman ay ang tunay na pangalan at address ng mga nag-post ng tila fake news. Ayon sa grupo, kung matukoy nilang pagkakakilanlan ng mga ito, ay agad silang magsasampa ng kaso tulad ng libel. Yung pong mga atake ay vilification, no? Minamasama yung mga tao at ako mismo, partikular sa akin, meron ding red tagging na sa palagay ko, lalo na sa konteksto ng panahon ngayon, ay may dagdag na kumbaga, bigat. Naniniwala sila na mga pro-Duterte ang mga naninira laban sa kanila. Sinabi rin ni Atty. Conti na may natukoy na silang ilang kilalang vloggers na gusto nilang makasuhan. Apila nila sa NBI, madaliin ang pagtukoy sa mga ito dahil malaki ang naging negatibong epekto ng bashing sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Nilinaw rin nila na hindi nila kakasuhan ang mga taong nag-share lang o nag-react sa mga tila fake news post. Pero kung shinare at nagbigay ng masamang komento, ay kakasuhan nila ang mga ito. Nanindigan So, kasama dito si Joey Cruz. Kilala nyo, di ba? Si Joey di naliligo. Ngayon na, hinahanap ko yung Facebook page ni Joey. Ngayon, habang sinushoot ko tong video na to, burado po yung Facebook page ni Joey. At siya rin po yung nag-post about kay Aling Sheila. Na peke daw po yung pagkamatay ng anak ni Aling Sheila. Kita mo, napakawalang ya talaga to, no? So, ngayon ito so at least you get the point. You get the narrative. So, meron ngayon nag-file ng kaso at nag-file ng complaint sa NBI para po
dito po sa mga pangaharas nga po sa mga EJK victim. So balik tayo sa topic natin. So ngayon mga ka-streetwise, no, tandaan po natin na si Digong po ay nag-a-apply po ng interim. Tulad nga ng sinabi ko kanina. So ito ito galing ito kay Kaufman. Noong April 2 rin ito na balita, di ba? Oh, defense team eyeing Duterte interim release. Oh. Yan basahin muna natin saglit. Sabi dito, detained former President Rodrigo Duterte lawyers are working on a plea for interim release but have yet to decide when to file it before the International Criminal Court according to lead counsel Nicholas Kaufman. So isa po sa mga plano po ng Duterte camp is mag-file nga po ng interim. At ulitin ko lang sa mga bobong mga DDS, ang interim po, ito po yung pansamantalang paglaya habang dinidinig yung kaso. Ang point natin dito, akala ko ba gusto niyo mapalaya si Digong? Akala ko ba sabik na kayo, di ba, na makita si Duterte na umuwi ng Pilipinas? Ang point dito, imbes na makauwi si Digong ng Pilipinas, lalo siya hindi makakauwi kasi po hinaharas po yung mga biktima ng EJK. At mas lalo po ito magiging mabigat, especially po na nag-file na po ng complaint at papuntang kaso na rin po itong mga biktima po ng EJK ni Digong. So magiging on paper na. Tanga, di ba? So ito, para makuha natin yung point natin mga kababayan, no? Kuha tayo ng jurisprudence sa ICC sa ibang kaso. Ito. Yan sabi dito, no? The prosecution submits that the chamber determines the continued interim release is appropriate. The chamber should impose certain conditions pursuant to rule number 119 of the rules. So ito gagamit tayo ng jurisprudence. So ito, decision ito sa ibang kaso. So, base po dito sa jurisprudence po na to, ng ICC mismo to na karapatan talaga ng akusado na magkaroon po ng interim. Pero syempre, base po ito sa rules na number 119. At ang isa po sa rules dito, no, actually maraming rules yan So, ang sabi dito, ito. Ito isa sa rules ito, dokumento ito mga tanga. The accused must refrain from harassing, intimidating, threatening, or otherwise interfering with witnesses in this case or in the main case. Sa letter D. Ang akusado na si Duterte, di ba, kung gagamitin po natin yung jurisprudence, ay pinagbabawalan na i-harass, intimidate, takutin, or harangan yung mga witnesses sa kanyang kaso. Actually, maraming mga condition to. So may condition sila dito na the accused must appear for trial and whenever required by the chamber. So kung si Duterte nga raw po mabibigyan ng interim kapag mayroong trial, siguraduhin niya na siya po i-attend. At meron itong kaakibat na bond. Di ba? Pwedeng, what they call this, i-hold yung mga ari-arian as bond. Pero ang malinaw dito mga ka-streetwise, no, isa sa mga reason dito para po mabigyan po ng isa sa mga kondisyon para mabigyan ng interim ito si Duterte. Dapat di po hinaharas yung mga biktima. Anong ginawa ng mga anong ginawa ng mga Duterte supporter? Hindi pa nga nakakalaya si Digong, hinaharas nyo na. Paano pa kayo pag nakalaya pa yan? Pag nabigyan ng interim yan? Ayun ba, naisip nyo ba yon? At ang nakakatawa dito mga kababayan, itong mga bobong mga DDS, especially itong mga vlogger na to, wala man lang sumisita dito po sa mga bobong mga DDS supporter, mga bobong Duterte supporter na, uy, teka lang, gusto nyo ba makalaya si Digong? O, bawasan po natin yung pangaharas. Ang problema, sila pa mismo yun nangunguna sa pangaharas sa mga biktima. Bobo men, di ba? Bobo. Alam nyo, nakakaya to sa buong mundo kasi mga ka-streetwise, yung kabobohan po ng mga DDS, di ba, nalalaman po ng buong mundo. Akala nyo ba maganda yun nakikita kayo na nagrarally sa labas ng dahig? Yung walang uwian? Tapos sinisiraan ninyo yung sistema ng ICC? Akala nyo maganda tingnan yan? Akala nyo nakakatulong kayo? Mga tanga, hindi. Pabigat pa kayo Actually, alam nyo nakakatawa dito si Sara. Si Sara Duterte wala man lang sinabi na, oy, teka lang, umuwi na muna tayo kasi medyo iba na to May mga taga-suporta dito. Kasi ang point dito, no, kahit po abutin po ng isang katutok na supporter yang si Digong, dyan pa sa harap ng dahig, na nagrarally, ang ICC po ay babase pa rin po sa ebidensya.
So magbabago bang ebidensya kapag nakita na maraming nagrarally sa harap ng ICC? Di ba hindi naman? Konting gamit ni Sara, utak biya din eh. At karamihan naman nang pumunta dyan sa IC, sa dahig na yan, na member ng DDS, mga ano po yan ni Kibuloy. Mga member po ni Kibuloy din po yan. So yan so kayo mga kababayan, no, naintindihan nyo ba yung topic ngayon natin, no? So yan, paka-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa yung replay, yun nga po masasabi nyo nga po dito, sa katangahan po na ginawa ngayon ng mga Duterte supporter. So agree ba kayo dito sa sinasabi natin? O, di ba? So paka-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetways. No, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.